Minsan pa nga po natin palakpakan ng Panginoon. Let us give the Lord best clap offering that we could give to Jesus Christ. Pakibati po natin muli ang ating mga katabi and say to them, you are blessed by God. Huh? At meron din yata tayong first time na nakadalo sa ating church. Pasalamatan din natin ang kanilang pagpunta and tell them, thank you for coming today. Isa pong kagalakan sa buong church na ito na kayo po ay makapunta dito sa gawain ng Panginoon. And I am just so thankful to the Lord that I've been given the privilege to minister here again in our church family after almost 6 months or higit pa nung huli akong nakapunta at nakabalik dito sa Doha, Qatar. I think I was able to preach here last year at least once, no? But after November, I did a lot of ministries sa iba't ibang lugar sa mundo. And when I was about to come back here to the Middle East, yun naman yung nagyera. And we all know what happened there, no? Mula na nung February onwards, we have been in a state of uncertainty in this region. Kaya lahat ng mga binalak ko sanang gawin, including what I wanted to do here in Doha, Qatar, umurong na naman ng umurong yun. Pero alam natin, alam nating lahat, God is in full control. And when was I was going to finally come back, I'm based in Dubai, no? Sa Dubai, UAE ako naka-base. Pero nung siniset ko na yung schedule of coming here, sabi ko, ganda na ng timing nito na bumalik kasi nag-ceasefire na sila. At even from this country, nag-send sila recently ng delegation to that country na naging problema ng region. So sabi ko, ganda na nung timing. Kaya nag-set ako ng a very short visit. Sabi ko, itong Thursday, which was yesterday, tapos hanggang bukas, I'll visit for just a day or two para sa ilang mga bagay. At ang nakakatuwa naman nun, nung nag-e-empake na ako nung Thursday ng madaling araw, sakto dun sa group chat ko, meron daw nagsabi na may missile attack na naman daw dito. Sabi ko, ganda naman ang timing nito. Pa-empake na ako. Pero alam niyo naman, marami sa atin, nasanay na rin dyan. Diba? At hopefully, hindi na rin nga magtutuloy-tuloy yan at umayos na ulit ang lahat. No? Kaya minsan pa, sabihin nyo sa inyong mga katabi, God is in control. No? Yun ang importante. And even if this visit is very short, again, as I said, I only came here yesterday and then bukas, babalik na rin ako ng Dubai. And then after that, I'll be going to Canada. Isa sa mga gustong-gusto ko talagang nabibisita at namimit ay ang mga kapatiran natin sa church na ito. I really feel personally really blessed with this church and with this congregation. At sa ilang mga kapatiran sa church na to, I am so thankful for the personal connection that I have with this church. Kaya nung binanggit ko kay Kuya JR na I'll be there for just these days, no, I'd really like to see you and visit you. I'm so thankful na binigyan pa ako ng privilege kahit biglaan na mapatayo dito at makapag-minister. Kaya thank you po sa ating church family here. And before I proceed with the message, there's a song that God had given me recently that I pray will be part of a new recording, a new album that the Lord is leading me to record and release this year. The last time that I recorded a worship album, matagal na, 2010 pa. At yung album na yon, together with an earlier album, contained a song na we ministered sa mga churches, especially in Doha, Qatar. Yun yung kantang You Are Amazing. And the last concert tour, major concert tour that I did was here in the Middle East, March of 2012. At mula nun, 14 years after, hindi na ako nakapag-write ng song at hindi na rin ako nakapag-record at hindi na rin nakapag-concert tour. Yung ilang mga
nakakakilala sa akin dito sa church na to, ba't nila ako kilala? Dahil dun sa song na yon at dahil dun sa concert tour na yon. But after 16, 17 years, kanina nga nung sinundo ako, pinag-uusapan namin, ilang taon si Kelzo nung una ko nakita, sanggol pa pala yun. So, ilang taon na siya ngayon? Magse-17 o 17 na? Oh, magse-17. So, it's been that long, whether the previous recordings or even the previous songs in the previous concert tour. But this year, we've been led by God to write songs again. And we're targeting to finish a 10-song worship album. And praise God, dahil yung unang single nung album na yun, lumabas na yun nung April. And that is the song, You'll Never Fail Me. At hihingi naman ako sa inyo ng suporta. Silipin nyo naman sa Spotify, ha? I-type nyo lang yung name ko, Roman Guevara, and then hanapin nyo yung You'll Never Fail Me. And you can also use that bilang background music sa Facebook, sa Instagram, sa TikTok. Parang awa nyo na. Kung yun lang ang matandaan ninyo sa araw na to, successful na ang ating pagkikita-kita. But that's the first song in the album. The song is about the faithfulness of God. Na kahit napakaraming nangyari sa buhay natin, napakaraming na-meet din natin na naging unreliable in our lives. Pero mula nung nakakilala tayo kay Lord, siya yung nagpatunay na siya, reliable siya. And He will never fail us. No? He will never fail us. And from that single and from that song, na by the way, was a pending song. Yung song na yun, 2011 or 2012 yun na-compose eh. That was going to be the song for the next album sana after nung March 2012 concert. The first concert na nabigyan ng legal permit in Qatar. Yung concert the last concert I had was the first concert na nabigyan ng legal permit ng gobyerno ang sino man na mag-concert dito. Long before may dumating na foreigners dito, that was the first. But after that concert, susundan dapat yun nung song na yun. Hindi na naging kalooban ng Lord. Kaya that song, na ngayon ay nasa Spotify na was 14 years in the making para mailabas. But that was the first song in the entire album. And as of yesterday, naka 9 songs na. Isang song na lang magiging 10 na. And we hope to release it eventually, middle of the year. And again, go all over the world to tour and share those songs to the body of Christ, to the OFW community. Although this particular album, I'm really excited about it because 5 of the songs are generally praise and worship songs in English and in Tagalog, but the majority are in Tagalog. And then half of the songs are thematic songs that we hope to reach specific people. May kanta doon na pang kabataan lang, may kanta doon na pang OFW lang. But today, I'd like to share yung pinakasimpleng kanta in the album. It's the shortest song in the album, the simplest and the shortest song. At napakahirap tandaan ng title kasi ang title ay Pag-ibig. Oo, bagong-bago. So, it's so short and it's so simple. Can we just flash the lyrics of the song on the screen? Can we just flash it first? Oo. Yung lyrics muna nung song, we'd like to share. It's very simple, it's very short. And ang sabi nung awitin, paki-flash nga lang natin on the screen yung PowerPoint. Sabi doon, pag-ibig mo sa akin na ako ay tanggapin. Much related to the previous songs we sang in our worship today. Na by the way, praise the Lord. Hindi ko alam na yun yung line-up, pero tumugma bukod sa song na to at pati sa pag-uusapan natin. Masaya din ako dahil bihira ako maka-jackpot na kung ano yung suot ko, yun din yung suot ng worship team. Oo. Ang totoo, naghanap ako ng paraan na makapagsuot ng green ngayon. Dahil may nagregalo sa akin ng relos na green, so gusto kong ma-partner dito. Sabi nga ni JR, may ganito rin daw siya, sayang hindi niya nasuot. Sana sinuot mo na nakapag-duet tayo. Iba? Pero yun. Pero praise the Lord that sumakto rin even this song
with the lineup of songs that we had today, which are similarly themed. At ang sabi nung awitin, pag-ibig mo sa akin na ako ay tanggapin. No, because that is really one of the most powerful truths of the gospel of the good news. That in spite of our unworthiness and our sinfulness, but the Lord called us, brought us into His kingdom. Nadala tayo sa isang church na katulad nito, na narinig at nalaman natin, ay, kahit gaano pala akong makasalanan, ako'y tinatanggap ng Panginoon. At hindi lang basta tinanggap, ang sabi rin dun sa awitin, pag-ibig mo sa akin na ako ay tanggapin, di ko sukat akalain na ako ay patawarin. And many of us who are in this room today, as we can still recall our past and what our lives were prior to knowing Jesus as our Lord and Savior, could probably really relate to that truth. How you are thankful, grateful, and overwhelmed of the love of God, of the forgiveness of God towards us. It's actually one of the reasons why you will always find a believer and a Christian pag may praise and worship. Pag nakikita niya yung ganitong klaseng mga lyrics, at minsan nga kahit hindi pa, even if it's of a different kind of theme and of a lyric, but it's a worship song, you'd find a Christian crying during worship times. And it's not only because they have problems, it's not only because they have trials in life, pero marami doon because naaalala nila yung pag-ibig ng Panginoon, yung pagpapatawad ng Panginoon, na kung saan man siya nakatayo, kung saan man siya nakaupo, kung nasa church man siya ngayon, lahat ng yon dahil nga sa kanyang pag-ibig. And sometimes you can no longer really pinpoint where that love of God started in your life. You can no longer just say one particular blessing or instance, but sobrang dami na. Basta alam mo na lang at confident ka na ngayon, basta sure ako, love ako ni Lord. And that is one of the most important things. Yung certainty mo ng love sa'yo ng Panginoon. And in a way, that is how children are with their parents. I see a lot of children here in our church. And many of them, hindi naman nila lubusan comprehend yung pagmamahal ninyo bilang magulang sa kanila. They could probably cite certain instances, because mommy cooks this, because mommy takes care of us, and so on and so forth. Pero pag tinanong mo yan, hindi na rin naman nila yung lubos na maa-articulate, lalo na kung batang-bata pa. Basta they are assured of the fact na lahat na nung pinaranas nyo, pinaramdam nyo, sinabi ninyo, sama-sama na yun together. Basta confident siya, love ako ng nanay at tatay ko. And even as parents, I know that is what we strive for. Na laging maramdaman ng mga anak natin yung security ng ating pag-ibig at pagmamahal sa atin. Sabi nga sa Biblia, kayo nga, hindi naman kayo perfect, kayo nga sinful, pero ganun yung love na napaparanas nyo sa anak ninyo. Paano pa yung ating Father in Heaven? Talagang pinakita niya na tayo ay kanyang mahal. And even during uncertain times where we live in now, in this world, in this country, ako patuloy akong tanong ng tanong, kausap ng kausap, at sometimes also nalulungkot pag nababalitaan ko may mga nawawalan ng trabaho, pag may mga nagkakaroon ng mga challenges sa kanilang finances as OFWs, lalo na you live in a country like this, na sabi mo hindi ka magtatagal. Hindi naman talaga nagtagal, nakaka 20 years ka na. Diba? Hindi ka magtatagal, nakaka 15 years ka na. Pero yung kahit anong isip mo nga alis ka, hindi ka naman makaalis-alis. Kahit minsan, nag-ano pa, hindi, pupurgod na ako. Bigla napapaisip ka, pero ano gagawin ko? Paano na mga bayarin at kung ano-ano pa. Diba? Pero in spite of that, the born-again Christian, the believer, goes to church here in this country every Friday. Yung iba nga nagsuserve pa sa ministry. Kanina nga, blessed ako, naabutan ko pa yung practice. Isa sa mga natutuwa ko pag nakakaabot ako ng ganyan. Dahil pa nakikita ko yung mga kapatiran natin na nagkukumit sa paglilingkod sa Lord. Pero ano rin yung mga pinagdadaanan ng mga yan? Baka marami din. Ano rin yung mga bayarin ng mga yan? Malamang marami din yan. At kung ano-ano pang mga iniisip-isip. Pero yung pag-ibig ng Lord, ang ating pader, ang ating pundasyon,
ang ating dahilan kung bakit tayo ay nakakaawit pa rin sa Kanya. Sure ka dun eh. And the song further goes and says, pag-ibig mo sa akin na ako ay mahalin. Because that is what this love that God has allowed us to experience. It established a relationship between you and me and God. And this love is not just a one-time thing, but it is an ongoing relationship through all the seasons of our lives. Kaya nga lagi nating sinasabi, di ba, pag may inaaya tayo to come to church, no, you come to our church, and it's not another religion, but it's about having a relationship with God through Jesus Christ. Proud tayo na sinasabi natin lagi yun eh. In fact, yun lagi yung kadalasang script natin to people whenever they ask us about what we have, who we are, and what we do as born-again Christians. It's about having a relationship with God. At ang maganda sa relationship na to, lagi tayong sinasapawan ng Lord pagdating dyan sa pagmamahal. Yung kahit anong effort nating kumanta ng kumanta, di ba? May mga na-compose na nga ng mga kanta na napaka clear na nung sinasabing kulang ang lahat ng kanta. Kulang ang lahat ng tula, di ba? Kulang maging mga salita para mapahayag natin yung ating pagmamahal sa Kanya at kung paano naman siya, minahal niya tayo. Dahil sa buhay, you would either love or be loved. In life, it's either you're the one giving love or ikaw yung minamahal. Pag kayo tinanong, ano mas gusto nyo? Kayo yung nagmamahal o kayo yung minamahal? Ano sagot? Diba? Maaring iba-iba sagot nyo dyan. Depende sa hugot at drama nyo sa buhay. Diba? Ano yung mas gusto mo? Ikaw yung yumayakap o yung ikaw yung yinayakap? Ano gusto mo? Ikaw yung bumibili ng iPhone para sa iba o ikaw yung binibilan ng iPhone? Yun malinaw ang sagot doon. Yun hindi na natin kailangan pag-usapan. Alam na natin ang sagot doon. Eh, sabi nga nung iba, maganda both. Yung ikaw yung nagmamahal at yung minamahal mo, minamahal ka din. Eh, yun nga lang, hindi naman laging totoo sa buhay yan. Diba? Minsan talagang ikaw yung mas sponsor. Ikaw yung mas na donor. Pero si Lord, yung ginagawa niya lagi sa buhay natin, pinapakita niya lagi, hindi niyo talaga ako matutumbasan. Hindi niyo ako mapapantayan kung gaano ko kayo kamahal. And that is the message of this very simple song. And it ends with this last line, na dahil nga ganun na yung pagkakaintindi. You go to church every Friday here, and every preaching, no matter what the topic is all about the love of God. Mag-iiba-iba man yan ng focus at direksyon, pero ang ending pa rin nun, it's about really getting us to see how God loves us so much. Ang dami-dami mga verses, pero ang ending pa rin yan, landing John 3:16. For God so loved the world that He gave His only Son, that whoever believes in Him will not perish but have eternal life. Eh pag lunod na lunod ka na dun sa pag-ibig na yun ni Lord. At yun ang gusto ko mangyari. Mag-church kayo na mag-church every Friday, kung dito sa Qatar o sa Pilipinas every Sunday, na wala talaga ibang mangyari kundi malunod kayo ng pag-ibig ng Diyos. Kesa yung malunod tayo ng mga problema, kesa malunod tayo ng bayarin, malunod tayo ng mga pighati at disappointments in life, malunod tayo ng katotohanan ng Kanyang pag-ibig. At pag yun na nangyayari sa'yo, the only response that you could probably do is the last line of this song, which says, buong puso at damdamin, ikaw ay purihin. Everything that is in my heart, everything that is in my mind, I will lift to you. I will worship you. So allow me to share to you this song, and hopefully later at the end of the message, you will sing it again. Ang title muli nung kanta ay Pag-ibig. Wala pa siya sa Spotify. We're still finishing the recording of the entire album. We're also going to be releasing a souvenir physical CD copy of this album, no? Isang physical CD of this album. Kaya nag-e-effort akong pumayat talaga para pag nalagay ang picture ko doon, hindi karimari-marim yung album. Worth na iabot. And as we learn this song together,
I pray that the Lord will minister to you. Even for our brothers who are of another nationality, this may be in Tagalog, but the message of the song is about the love of God. Later in the message, I will interchange between Tagalog and English for the benefit of our brothers who are here. Sabi ko pa naman dun sa assistant ko, tamang-tama kasi I wanted to record this message, yung preaching mamaya in Tagalog because it was previously recorded in a congregation na iba't ibang lahi in English. Biglang nakita ko may ibang lahi talaga naman. Mag-effort na lang silang mag-adjust. But now, I'd like to share to you the song, Pag-ibig. Palakpakan po natin ang Panginoon. Kindly give the Lord the best clap offering you could give to Jesus Christ. At gaya ng sinabi ko, madali, maikse, simple, madaling tandaan. Pag-ibig mo sa akin na ako ay tanggapin, di ko sukat akalain na ako'y patawarin. Pag-ibig mo sa akin na ako ay mahalin, buong puso at damdamin, ikaw ay purihin. Pag-ibig mo sa akin na ako ay tanggapin, di ko sukat akalain na ako'y patawarin. Pag-ibig mo sa akin na ako ay mahalin, buong puso at damdamin, ikaw ay purihin. Pag-ibig mo sa akin na ako ay tanggapin, di ko sukat akalain na ako'y patawarin. Pag-ibig mo sa akin na ako ay mahalin, buong puso at damdamin, ikaw ay purihin. Aking awitin, ng aking awitin, ng aking awitin. Palakpakan po natin ang Panginoon. Let's give the Lord the best clap offering that we could give to Jesus Christ. Mamaya po aawitin natin muli, and I pray that as we sing it together, we may continue to enjoy and rejoice in the love that God has for us. Minsan pa nga, palakpakan po natin si Lord. The church has meant many things to different people. From being a place where you go to for personal religious encounter and spiritual experience and renewal, yung simbahan, naging maraming bagay na yan sa ating isipan. Marami sa atin nagsimula na ito'y isang lugar.
isang chapel, cathedral building. But then later on, as we continue to attend church and grow in our understanding of this church, and with the many experiences that life gives us, sa atin, pag sinabing church, pwedeng may mga iba't ibang okasyon ka na dun celebrate, like weddings, like baptisms, child dedications, at kung ano-ano pang mga celebration. Even now, when I probably say the word church, merong agad na umaapir sa ating isipan na mga memories. But for today, in our gathering, I'd like us to go back to the Bible and be refreshed with the meaning of the church in the life of the believer. For the Bible says in Matthew chapter 16, verse 18, "And I tell you that you are Peter, and on this rock I will build my church, and the gates of Hades will not overcome it." Si Jesus ang nagtatag ng kanyang church. At maging sa kasulukuyang panahon, napakaraming mga churches all over the planet, in our country and even in this country. At naniniwala tayo na ang gusto ng Lord, bahagi tayo ng kanyang church. And for today, ang title ng ating message, pinamagatan po nating What the Born Again Christian Church Is. The title of our message for today, What the Born Again Christian Church Is. Minsan pa po tayo muko, pumikit, manalangin sa Panginoon. Let us commit to the Lord the study of His Word. Dear Heavenly Father, we thank you for our special time of worship today, for the opportunity you've given us to sing together with our brothers and sisters in Christ, to fellowship with them, to pray with them, and even now to hear, listen, and study your word together. We surrender to you, Lord, everything that is bothering our minds. Lahat ng aming mga iniisip, iniintindi, dinadala mga problema sa buhay, itinataas po namin sa inyo. At ayaw po namin na may maging hadlang para makatanggap kami, Panginoon, ng mensahe mula po sa inyo. We rebuke, reject all the works of Satan in Jesus' name. And we declare him powerless. He will never be victorious over your people. But we welcome your Holy Spirit to move powerfully and mightily in our midst. Gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang inyong tagapagsalita, instrument and channel of your blessing, that everything that I shall say today, galing sa inyo, Panginoon. And so we worship you and glorify your name as we pray. In Jesus' name, amen. What the Born Again Christian Church is. Now, before I go to several points concerning this message, hanggang sa kasalukuyan, pag ako'y natatanong at nalaman nila na ako'y nagpapastor, para hindi na masyado komplikado at tinatanong ano yung religion ko at saan ako nagpapastor, sinasabi ko na lang para simple, born again ako. And I am a born again Christian church pastor. Now, hindi naman sinabi sa atin na kailangan maging label natin yun. Wala naman sa Biblia na naging label yan. Pero yung word na born again, nasa Biblia yan. And it is about this unique experience na binibigay ng Diyos sa mga taong nakakakilala sa Kanya. Tayo ay naboborn again. At dahil tayo ay naborn again, ang gusto ng Lord, makasama natin ang iba ding mga born again. Kaya yung Christian church ay samahan ng mga naborn again. At nag-aaya tayo ng maraming mga tao na mapunta sa ating church nang sila rin ay maborn again. Now, there are other ways by which we are called. We are called evangelical Christians. We are called Christians. Pero sa akin, I'm still comfortable dahil dyan ako lumaki sa ganyang pagkatawag that I am born again and that I am a pastor of a born-again Christian church. And ano ba dapat ang isang born-again Christian church? Unang-una, yung born-again Christian church, yes, it is a place where the gospel is heard. Na para masabi nating, born-again church talaga ito. Born-again Christian church talaga ito. Kasi ano ba yung pinapangaral nila? Pagpupunta ako doon every Friday, pagpupunta ako doon every Sunday, pagpupunta ako hindi lang sa worship service at Bible studies nila, ano ba yung maririnig ko? At kung yan tunay na born again,
tunay na born-again Christian church, tunay na Christian church, kahit ano pa maging topic niyan, kahit ano pa yung maging focus ng preacher, ang landing pa rin lagi nun is the truth of the gospel, the good news concerning Jesus Christ, yung pag-ibig ng Panginoon para sa atin. Kaya ikaw, pag ikaw linid na ni Lord na doon ako mag-church, kasi meron ka ng kapayapaan, panatag na yung loob mo, when I go there every week, I will hear the gospel. I will hear the good news. I will hear messages concerning Jesus Christ as my Lord and Savior. Dahil sabi sa Romans chapter 10 verse 17, consequently, faith comes from hearing the message. And the message is heard through the word about Christ. Yung iba, sinasabi nila, kaya ako pumupunta sa church kasi gusto kong lumakas yung faith ko. Tama naman yun. At tama talaga na pag nararamdaman mong nangihina ang faith mo, lalo ka ngang mag-church. Sa iba nga, yun yung kulang talaga sa buhay nila. At kung sinasabi mo sa sarili mo na Kristiyano ka, dapat non-negotiable sa'yo ang pag-church. In fact, isa sa mga indicator na tunay na ngang na-born again. Yung kababayan natin mula Pilipinas, mapunta sa ganitong klaseng bansa, o kahit sa iba pang mga bansa kung saan halos wala nga mga Pilipino, ang kasunod na hahanapin agad nun, saan ang church? Ganun ang born again. Hindi kailangang imbitahin. Siya nga naghahanap ng pupuntahan. Hindi mo kailangan pilitin at kumbinsihin. Kaya yung mga Kristiyano na sinasabi nila, Kristiyano sila, pero napunta sa ganitong bansa, hindi nag-church, manghihina talaga ang faith mo nun. At hindi yun tama. Kahit minsan pa'y sinasabi nila, pero naman sa bahay nagpipray ako. O kaya nanonood naman ako ng online. Na praise the Lord dahil nga may mga online na. Pero hindi ibig sabihin na may mga online, hindi ka na mag-church. Yung iba nga, sinasabi pa nila na pag tinanong, o saan ka nag-church, binabanggit nila yung online service ng isang church. Na kadalasan ay isang malaking church at may isang mahusay at kilalang pastor. Pero pag tinanong mo siya, yung pinapanood mong online, kilala ka ba ng pastor na yun? Kahit ba mag-comment ka doon sa comment section, malay ba niya kung sino ka? At importante sa born again na malinaw saan siya dinadala ng Lord na church. Bukod pa yung na nag-online ka, nakakatulong yan. Pero ang gusto ng Lord, nag-church ka. And for those who are attending this church or are already members of this church, praise the Lord na dinala na kayo ng Lord sa church na ito. At kung may iba pang mga bisita natin na pinagpipray nyo, I pray, i-consider nyo, nadaling kayo ng Lord kung eto ba yun, dito na kayo mag-church. Because in this church, at dapat sa lahat ng born-again Christian church, every week, the preachers preach about the Bible, preach about the good news, the gospel message of Jesus Christ. Dahil yung mga katuroan tungkol kay Jesus ang nagpapalakas ng ating faith. For in 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 3, it says, now, brothers and sisters, I want to remind you of the gospel I preached to you, which you received and on which you have taken your stand. By this gospel you are saved, if you hold firmly to the word I preached to you. Otherwise, you have believed in vain. For what I received, I passed on to you as of first importance. Ang sabi doon, that Christ died for our sins according to the scriptures, that He was buried, and He was raised on the third day according to the scriptures, and that He appeared to Cephas and then to the 12. Yung 1 Corinthians chapter 15, verse 1 to 3, 1 to 5, hanggang doon sa pinakadulo niyan, napakaganda niyang chapter na yan. Lalong-lalo na upang ipaalala sa atin kung ano yung gospel, kung ano yung good news. Sa ibang pagkakataon, kung kailangan nyo at gusto nyo mag-meditate, sa kahit isang chapter lang sa Bible, yan ang isa sa ina-advise ko lagi, basahin nyo yan. Yung buong chapter na yan. Halos mula umpisa niyan, sa chapter 15 verse 1 hanggang sa pinakadulo niyan, tiyak ako, mangungusap si Lord sa inyo. At makakatulong upang marinig natin muli, mabasa natin muli, maalala natin muli, yung dapat na pundasyon ng ating pananampalataya. Dahil pag yan daw ang pundasyon ng ating pananampalataya, nasa tama tayong pundasyon. At kung hindi,
Otherwise, you have believed in vain. Ayun yung masaklap. Umattend ka na ng church, alam mo, kasali ka sa gawain na yan, pero hindi pala tama yung pundasyon ng iyong buhay, ng iyong pananampalataya. Ito dapat yun. Kasi pag ang pundasyon natin ay yung pag-ibig ng Diyos, yung gospel, yung good news, kahit ano pa nga mangyari sa buhay mo, nakakaya mo, nalalampasan mo. Hindi dahil alam mo ang lahat ng mangyayari bukas. Malamang sa malamang nga, hindi. Like, bukas, ceasefire na ba ulit o hindi na naman? Yung ceasefire na yun parang, she loves me not. She loves me not. Ceasefire ba sila? Hindi ba sila ceasefire? Sobra ka nang nasanay Sobra ka nang nasanay. Ako nung nagkaroon ng gera dito sa region na to, nagkataong nasa Pilipinas nga ako't pabalik. Yung araw ng balik ko, yung araw nung simula, nung gera. Kaya kasama ako dun sa nag-antay pa na umu-open na yung mga flights. Kasama ako dun Kaya nakabalik ako mga latter part na I think of March ba yun or April. Basta kung kailan nagbukas dun ako bumalik. At inabutan ko pa dun sa amin sa Dubai na araw-araw may missile attack. Inabutan ko pa yon. Pero yung ibang mga kapatiran natin sa church, updated ako sa kanila whether in the UAE or in Qatar or in Kuwait kung saan man may missile attack. So na-update ako how it was, especially during the first few days. Na marami sa atin, we were never accustomed to these kinds of things. Isa nga sa dahilan ba tayo nandito sa bansang ito, sa region na to, it's really one of the safest in the world. And I can really testify to that. Because sometime 2023, binigyan ako ng opportunity ng Lord na makapag-world tour. At dun sa world tour na yon, napuntahan ko ang napakaraming mga cities na hindi ko pa doon napupuntahan. Nakatungtong ako to nearly every continent in the world, sa halos lahat ng pinakasikat na mga cities in the world. From Tokyo in Japan, to Sydney in Australia, to Auckland, Wellington in New Zealand, to London in the UK, to Paris in France, to Austria, Vienna, Austria, to Lisbon in Portugal, to Toronto, Edmonton, Calgary, and so much more in Canada, and of course, LA and New York, San Francisco, LA, New York in the United States. Mga cities I've never been to before. Pinapanood ko lang nung bata ako at pinangarap ko ding matungtungan. At may mga magagandang bagay dun sa mga cities na yan, don't get me wrong. Like I could still recall yung unang araw na naglalakad ako sa Paris, gabi pa yon, at nakita ko kung gaano nagliliwanag yung Eiffel Tower. Ay sabi ko, iba talaga tong Eiffel Tower na to. Yung buong 5 araw na naroon ako, kahit ang dami kong pinuntahan, nakailang balik ako doon sa Eiffel Tower. Pinuntahan ko ng gabi, pinuntahan ko ng tanghali, pinuntahan ko ng hapon. Lahat na yata ng angulo niya, pinanood ko. Sumakay pa ako doon sa elevator hanggang paakyat, sumapaloob at labas nun. Kinalikot ko talaga yung Eiffel Tower. May isang lakad ako along the Seine River na umiiyak ako habang tinitignan ko siya kasi nagpapasalamat ako sa Lord. Hindi naman ako nakarating doon dahil sa anumang trabaho. Bagamat thank you Lord kung yung trabaho nyo, dinala kayo doon. Hindi naman ako nakarating doon dahil sa yaman ko o dami ng aking pera. Nakarating ako doon dahil sa paglilingkod sa Panginoon. Kaya kumbaga meron nun o wala nun, bonus na yun Kaya sabi ko, praise God. Pero habang umiiyak ako at naglalakad papunta doon sa Eiffel Tower, bantay na bantay ko lahat ng mga hawak ko, cellphone at kung ano ng mga bagay kasi ang daming ang magnanakaw. Naunahan na ako, nasabihan na ako, naku sa Paris, naku, ang daming mga magnanakaw dyan. Na pagdating namin doon, grabe na yung paranoia namin na baka anytime manakawang kami. Nasa loob-loob ko lang, ang arte ko naman, wala namang mananakaw sa akin, pero kung manakaw sa atin. Diba? At yung, no offense men, sa mga na-meet ko mga kapatiran sa iba't ibang magagandang mga cities in the world. Pero bihira lang dun na malilinis ang toilet kahit pa sa mall. At bihira dun, you may bidet sa toilet. Karamihan, tissue paper. Bihira dun. At kahit pa nga Japan, na ang ganda naman dun, malinis dun Dun malinis dun. Pero nung first time ko din dun, ang toilet dun, puro dipindot. Hindi ko na maalam nun kung ano pipindutin dito. Kaya nakailang punta ako sa ilang lugar na hindi, okay na ako.
Doon na lang sa toilet ko sa hotel para kahit hindi ko alam, may mga pipipindutin ako doon. Yung isa yung tubig, tumapo na sa mukha akong gano'n. Pero at least nandun ka sa, sa bahay. Ay, iba pa rin yung tumagal ka dito sa Middle East eh. 17 years na ako as of this speaking eh. Diba? Nakailang sabi na rin akong aalis na ako dito. Kasi nung nakarating naman ako sa New Zealand, yun, maganda yun. Yun, ang linis din dun. I was sitting by this bench along the sea in Wellington and sabi ko, ay, gusto ko tumanda sa lugar na to. May city, may dagat, pero may buhay at maraming Pilipinong galing sa Middle East na nag-migrate din doon. May shawarma din na rin doon. May biryani rin naman din. Yung bisita ko, yung sumundo sa akin na ako'y bisita niya, galing dito. Kaya pagdating doon, dinala niya ako doon sa hindi ko makikita dito sa isang tindahan ng biryani. Doon niya ako Oo, kaya sabi ko, ay, umubuhay ako dito sa New Zealand. Pero hindi, pinagsistay pa rin ako ng Lord dito sa Middle East. And one of the things we're always proud of this place is it's always safe. Tapos, ayan, ngayon yung missile. Ayun yung missile. Diba? Kaya nung dumating kami in Dubai, meron pa noon, nasa buntot kami nung araw-araw na missile attack. At natsyempo, every 2:30 in the morning Dubai time. Eh yung 2:30 in the morning, yun yung naka-FB live ako para sa aking araw-araw na online morning devotion na FB. Eh hindi ka naman pwede banggitin yun habang nag-FB live. Kasi mahigpit dun sa bansang yun. Hindi pwedeng, you broadcast those things on your social media. Pag nagbe-break na lang for a song, at tumitsyempong ayun yung missile, yun yung napapatayo ako nung umpisa. Kasi yung studio namin sa bahay, for the FB Live, yung likod, yun na yung bintana eh. Eh may mga nababalitaan nung mga unang araw niya, na may mga namatay kasi nung nalaglag yung debris, malapit doon sa bintana. Diba? Pero nung umpisa lang yung arte, kasi yung parang nakakaingit naman yung iba. Diba? Ay, nakakatakot! Pero doon tumatagal na, parang nakukorniyan ka na sa sarili mo kasi parang, may mga warning, di ba? Parang, nasasanay ka na. Pero bukod doon, again, we're born again. You're a believer, you're a Christian. Ano pa matat mangyari, meron kang kapayapaan, panatag ka dahil sa pag-ibig ng Lord sa'yo. Yun yung pundasyon mo eh. Yun yung pundasyon mo. And that's why you need to become part of a church na every week when you come, tama yung tinuturo. Every week when you come, tama yung focus. Every week that you come, tinutulungan ka ma-build yung foundation ng faith mo. Malay ko rin kung hanggang kailan kayo naririto. Marami na rin ako mga na-meet ditong wala na rin dito. Napunta na rin sa ibang mga bansa o sa Pilipinas. Ganun talaga ang OFW. Kahit pa umabot ng 20 years yan, 30 years yan, darating at darating ang time, magkakahiwa-hiwalay din tayo. Pero kung ikay napunta sa isang church na katulad nito, na tama yung tinuturo, ay todo na yung blessing mo. Hindi dahil lang doon sa trabaho at kinita mo, kundi dahil sa na-establish ang tamang pundasyon ng iyong pananampalataya. Palakpakan natin ang Panginoon. And also, ang saya, kasi you become part of a church like this, it is the household of God where members get discipled. Nararamdaman mo na, ay may patutunguhan yung pag-attend ko sa church na to. At hindi lang ako dapat umattend yung magme-member ako sa church na to kasi dinidisciple nila kami dito. Dahil sabi sa Ephesians chapter 2 verse 19, consequently, you are no longer foreigners and strangers, but fellow citizens with God's people and also members of His household. Pwedeng nagsimula tayong hindi magkakilala, pwedeng nagsimula tayo na may nag-imbita lang sa'yo na kung sino, na pag wala siya, hindi ka nakaka-attend. Pero ngayon, ay hindi, kampante ka na, may mga kilala ka na, member ka na nung church. And as you become a member of that church, you are getting discipled. May nagdi-disciple sa'yo, and then later natututo ka rin na mag-disciple ng iba.
Ganun ang buhay ng born again. May nagdi-disciple sa'yo, may dinidisciple ka din. Dahil sabi sa Matthew 28:19 to 20, "Therefore go and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you always to the very end of the age." Yun yung sinabi ng Lord sa mga disciples niya nung nag-ascend siya into heaven. You will go and you will make disciples. Kaya ako nasa Middle East, pinapunta ako ng Lord dito to make disciples. Kaya ka nandito, pinapunta ka ng Lord dito to make disciples. Pwedeng nung umpisa, may iba't ibang mga rason, pero as you grow in your understanding of what the born-again Christian church is, ito dapat yung ini-embrace natin. OFW ako, hindi lang dahil ako'y overseas Filipino worker. OFW ako kasi ako'y isang outstanding Filipino witness. At nandito ako to make disciples. Nandito ako to make disciples of Jesus. What else? It is the body of Christ where members serve God and each other. Kasi habang nadidisciple ka, isa sa mga nadidiscover mo, importante yung naglilingkod sa Panginoon. Importante yung naglilingkod tayo sa isa't isa. Dalawa yan, sabay lagi yan. You're serving God and we are serving each other. You're serving God and we're serving each other. In 1 Corinthians chapter 12, verse 27 to 31, sabi sa atin dito, and I read, 1 Corinthians chapter 12, verse 27 to 31. "Now you are the body of Christ, and each one of you is a part of it. And God has placed in the church, first of all, apostles, second prophets, third teachers, then miracles, then gifts of healing, of helping, of guidance, and of all different kinds of tongues. Are all apostles, are all prophets, are all teachers? Do all work miracles? Do all have gifts of healing? Do all speak in tongues? Do all interpret? No, eagerly desire the greater gifts." Pag ikaw napapabilang sa isang born-again Christian church, nadi-disciple ka ng tama, kasunod doon, nalalaman mo, may pwede kang magawa. May pwede kang mapaglingkod. Unang-una sa Panginoon, and then pati sa mga kapatiran. Whether it is that you sing, or you play an instrument, or you do the media, or you are an usher, or you cook the food, or you help out in the giving, or in the transportation, o kung ano pang ibang alam mo, nagagawa ng paraan na yung alam mo nagagamit for the ministry. Sa ibang mga churches nga, sabi, ano ba alam mo, wala po ibang alam kundi mag-basketball. May basketball ministry tayo sa church. Wala po ko ibang alam kundi magluto. Ay, tama-tama yan. Kasi may food ministry tayo sa church. Nahahanapan ng paraan na kung yung alam mo, makakapag-serve ka sa Diyos at makakapag-serve ka sa kapatiran. Kaya yung buhay ng born again ay masayang tunay. Sumikat yan nung araw. Sa mga alam yung song na yon, pakitaas nga ang kamay. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Pakitaas nga ang kamay. Masayang tunay ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay, masayang tunay. Ayan, matanda na kasi kayo, kaya alam niyo yun. Ako nga, research ko lang yan eh. Para lang may example sa message na to. Makarelate naman yung mga may edad. Kasabihin nila, masyado tayong makabago. Oh. Pero bakit sumikat yun? Kasi totoo yun eh. Masayang tunay yung born again, yung buhay ng Kristiyano, hindi dahil walang problema. Minsan nga, mas marami pa. Hindi dahil perfect in life, marami pa nga imperfections. Minsan may mga iba't iba rin mga drama. Pero bakit ka nagiging masaya at lalo na pag naging OFW ka pa at nag-church? Kasi nadidiscover mo may sense of purpose at meaning ang lahat. Kaya pala, at ngayon nakakapaglingkod ka sa Panginoon. Sa mga nakapaglilingkod na sa Panginoon, naiintindihan nila yan. Yung kakaibang joy na nararamdaman mo
kahit pa napupuyat ka, kahit napapagod ka, at gumagastos ka pa nga. Kaya isa sa mga pinaka magandang missionary ay yung OFW. Kasi nung araw, pag missionary, mag-iisip pa yung mga churches sa Pilipinas, paano siya popondohan. Kasi nga pupunta siya sa isang bansa, magmi-mission siya. Paano bahay niya, paano sasakyan niya, paano pang araw-araw niya. Kung may asawa at anak pa siya, paano lahat ng needs nun. Kaya napakagastos nung araw at napakahirap nung tinatawag na missions, overseas missions at overseas church planting. Nasolve lahat yun nung naging OFW ang mga Pinoy. Kasi ngayon pupunta yung Kristiyano sa ibang bansa, bilang OFW, bilang overseas Filipino worker, pero alam niya, outstanding Filipino witness siya. He is there to make disciples. He is there to do missions. He is there to plant a church. He is there to serve. Tapos hindi siya nagsiserve dahil babayaran siya. In fact, siya pa yung nag-aabot. Kaya pag halimbawa, ito yung gamit sa church, nakakatuwa yung maraming mga kapatiran na hindi na nag-aantay na i-fundraising pa yan. O ano ba yung kulang sa church? Ako na po bibili, pero next month, diba? Ay, naku, gusto po, kulang po tayo ng mikropono. Ako na yung sasagutin ko na po yan. At kung ano pang mga, kasi gusto mong mag-serve sa Lord. Masaya ka na nagsiserve sa Lord. Ano mang bagay na masaya kang gawin, pinupuyatan mo, binibigay mo oras mo, ginagastusan mo. Kaya maraming born again, masayang tunay. Kumanta ulit lahat ng mga matatanda. Ang buhay ng Kristiyano ay masayang tunay. Sige pa! Sige na, mga tanda! Ang buhay ng Kristiyano ay praise the Lord! Palakpakan po natin ang mga senior citizens sa ating church. Salamat po sa inyo pong buhay at kanta ng inyong panahon. Kasi totoo yun. Totoo yun. Totoo yun. Pag ikaw nagsaserve sa Lord, masaya ang buhay. Pag pinaglilingkuran mo ang mga kapatiran, masayang tunay. Kaya rin, hindi pa pwede yung, halimbawa sa church, di may nakakatampuhan ka, o may nakabangga ka kahit sa pagsaserve. Hindi pwedeng palalampasin mo lang yun, aayusin nyo yun. Kasi hindi mo pwede sabihin lang, basta sa Lord lang ako nakatingin. Tama yun, pero mali din yun. No? Tama na lagi kang nakatingin sa Lord, pero mali na gagawin mong excuse yun para hindi kayo magkaayos ng mga nakabangga mo at mga nakatampuan mo. Na pagpupunta ka sa church, hindi, magsaserve pa rin ako. Paano si basta, bahala sa buhay niya. Hindi tayo ganun. Hindi tayo ganun. Hindi pa man maayos yan ngayon, pero pinagpipray nating maayos sa pagdating ng panahon. Hindi man ito bukas, di pa rin ngayon, malay mo, balang araw. Dumating din yun. Sa pagdating ng panahon. Nagkakaalaman na naman kayo ng edad. Wala nyo, 20 years na yung kantang yan, ha? Ang tagal na yan. Pero mas matagal pa rin yung masayang tunay. Pwede pa lampasin yun. Kasi we serve God and we serve each other. Yun yung sabi. Hindi pwedeng nakatingin ka sa Lord at sinasabi mo, I serve you, Lord. Wala akong pakialam sa kanya, basta I serve you, Lord. Bahala siya sa buhay niya. Hindi pwede we serve each other Ganun yun. Kaya ang sabi sa atin din, sa Colossians chapter 3, 23 to 24, whatever you do, work at it with all your heart, as working for the Lord, not for human masters. Since you know that you will receive an inheritance from the Lord as a reward. It is the Lord Christ you are serving. So yun nga yung sinasabi, you serve the Lord, pero ayan, may mga kaharap kang mga tao, pero kung paano ka naglilingkod sa kanila, iniisip mo lagi, it is also for the Lord. Kaya pag ganun yung attitude mo, ganun yung buhay mo, may mga reward ka talagang matatanggap sa buhay. May mga Kristiyano na akong na-meet at nagpapatotoo ng napakaraming blessing sa kanilang buhay. Kanina lang nung ako'y sinundo, nagkakwentuhan kami ng mga blessing sa pamilya nila JR, and I'm so blessed hearing those blessings. Kasi nga, actually, yung punta ko dito, bonus na ako'y nakapag-preach dito sa church. At salamat talaga. At sana naman, at pag ako'y napupunta dito, lagi ako nakakapunta at nakaka-visit sa church.
Pero nung nag-message ako sa kanya, gusto ko lang makita kami at ng kanyang pamilya, mag-updatean kami sa nagaganap sa kanilang buhay. And praise God. Dahil sa mga nadinig kong mga blessing. Glory to God. Pero malinaw din sa puso ko, naglilingkod kayo sa Lord eh. Yung paglilingkod sa Lord is not a perfect life, pero hindi pwedeng hindi ka pagpalain ni Lord. Dahil naglilingkod sa Kanya. Because it is the Lord Christ you are serving. Kahit nga yung kwento ko sa inyo na, ayun, naglalakad ako patungo doon sa Eiffel Tower, hindi ko na naman yun inisip na mangyayari pa. Kasi dahil 30 plus years ago, nung ako'y tinawag ng Lord sa pagpapastor. At ito'y hindi sa ibang bansa. Nagpapastor ako sa mga kabataan, sa mga squatters area, sa mga tribo sa bundok sa Pilipinas. And it was perfectly fine with me na hindi ako pumunta na sa ibang mga lugar sa mundo. Akalain mo pa bang madala pa ako ng Lord sa iba't ibang bansa? Mapatira pa dito sa Middle East? Yung pagtira ko na nga sa Middle East, again, thank you Lord na yun. Dumating din ako sa punto nun before the pandemic na, siguro ang kapalaran ko talaga disyerto. Siguro ang kapalaran ko talaga mula June hanggang September yung halos matunaw ka na sa init ng Middle East. Siguro ang kapalaran ko na talaga mga my friend. Yung kapalaran mo na talaga sa iba't ibang lugar, yung makakaamoy ka ng amoy kilikili nila na parang na isang araw, nag-crave ako sa lamb chops kasi merong masarap na lutong lamb chops sa isang Pakistani restaurant near my house. So nagpa-deliver ako nung lamb chops na yun. Pero bukod sa lamb chops mismo, may masarap na anini na parang gravy sauce. Kung ano man yung gravy sauce na yun, masarap yun. Pag kumakain kami doon sa Pakistani restaurant na yun, even now during summer, doon sa open area yun Kayo nagsiserve sa amin mga Pakistani na kaibigan na namin. Pag nagsiserve sa amin, fresh naman yung food, malinis naman yung food, pero pag inaabot na, amoy na amoy ko na yung kilikili nila. Yung masang-masa na yung kilikili nilang ganas, tapos umaalingaw-ngaw talaga siya. Nung nagpa-take away kami na dun sa bahay yung pinadeliver ko, lamb chops at yung sauce. Sabi ko, ito yung rason kung bakit maraming Pilipino ayaw ng lamb chops at ayaw ng pagkain. Kasi amoy kilikili talaga kasi nila. Paano bang natuto ka na lang na nasarapan ka, pero pag iisipin mo, ito yung kilikili nila. Umahalingaw talaga yung kilikili nila. Alam, para maiba lang yung amoy, buti na lang may ginawa kong masarap na sausawan ng dapat pang pang pork chop dapat yun, para dapat sa prinitong baboy yun Gumawa ko ng suka na may asin, na may sugar, may sibuyas, garlic. Ang sarap talaga nung sabaw ko. So para maalis lang yung amoy nung kilikili nila, sinausaw ko dun sa yan, para pork chop na yan. Diba? Pero, naku, praise the Lord. Hindi ko isipin, dadaling pa pala ako sa iba't ibang mga bansa. Next week nga, papunta na naman ako sa Canada dahil yung Canada nga yan, napakalaki ring bansa yan. Ang mga kakilala nating lahat doon na galing dito, na naroon na, nagkaalat sila sa buong Canada, hindi ko tuloy maisip paano ko na naman bibisitahin lahat ng yun. From Vancouver to Winnipeg, to this and to that, to this and to that. Naku, pag may nagme-message nga sa akin, Pastor, hanggang kailan ka sa Canada? Ewan ko, malay ko, sa dami na kailangan ko bisitahin, parang kulang yung ano. Pero, bonus na yun. Alam kong reward yun ni Lord. Nakatungtong at nakakatungtong ako sa mga lugar na yan kasi patuloy ako naglilingkod sa Kanya. Hindi ko dinidemand yun. Hindi ko sinasabi si Lord na, Lord, dapat dalhin mo ako kung saan-saan para paglingkuran kita. Walang ganun. Malinaw sa akin to this point, nakatungtong ako dito, privilege ko to. Hindi niyo utang na loob sa akin na ako'y nandito. Privilege ko to, na nakakapag-serve ako sa Lord at nakakapag-serve ako sa inyo. At pag ganun ang takbo ng isipan, kaya nakikita mo, kaya siya laging pinagpapala ng Panginoon. Kaya sabihin niyo sa mga katabi niyo yan, maglingkod tayo sa Lord. Sabihin niyo sa katabi ninyo na naglilingkod sa Lord, lalo kang pagpapalain ng Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. And the church is a spiritual family of believers where leaders are called. Na dahil nga nakakapag-serve ka na, yung nagsiserve ng mahusay, mapapansin mo to Pwede yan maging leader. At lalo na if you are part of an OFW expat church.
that people will always leave. That is the reality. People will always leave. We will have a season of being together. But there will come a time that you and I would have to leave. And then some will stay. At kung sino yung nagstay at nag-serve, adi syempre, ikaw na yung kasunod. Meron talaga sa inyo na magli-lead. At isa sa mga pinakamahusay na mag-lead, yung ayaw mag-lead. Kaya pag halimbawa meron sa inyo dito, ay ako ayoko niyan. Ikaw talaga dapat. Oo, mas ayoko pa nga yung gustong-gusto. Bakit gusto? Kinakabahan ako minsan, bakit gustong-gusto? Diba? Kailangan maintindihan ko mabuti, bakit mo gusto? Dapat maunawaan ko yung heart mo. Pero kadalasan nga, yung pinakamahusay, ayaw. Pero pag sinabi ng Lord, susunod pa rin. Diba? Susunod pa rin. Sabi nila, gawin mo leader yan kasi wala masyadong ginagawa. Kakabahan kang gawing leader yun dahil bakit nga wala siyang ginagawa? Baka pag naging leader siya, hindi siya maging responsible. Pero ito, gawin mong leader kasi ang daming ginagawa. Nagsuserve siya lagi. The best leaders are the servants. And that's why they become servant leaders. In Galatians 6 verse 10, it says, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belong to the family of believers. Na dahil nga, ang pakiramdam mo na, family ko na to. And in this family, I'm not just there to be a spectator. I'm there to serve. And as I'm getting discipled, I serve. And along the way, those who serve, meron doon tinatawag mag-lead. Meron doon tinatawag na manguna. In the Bible, it says also, in Acts chapter 6, verse 1 to 3, in those days when the number of disciples was increasing, the Hellenistic Jews among them complained against the Hebraic Jews because their widows were being overlooked in the daily distribution of food. So the 12 gathered all the disciples together and said, it would not be right for us to neglect the ministry of the word of God in order to wait on tables. Brothers and sisters, choose 7 men from among you who are known to be full of the Spirit and wisdom. We will turn this responsibility over to them. Yung born-again Christian church is a place where the gospel is heard. Yung born-again Christian church is a household of God where members get discipled. The born-again Christian church, diyan tayo nakakapag-serve. Pero diyan din tayo tinatawag ng Lord para mag-lead. Dahil may kanya-kanya tayong dapat i-contribute. Para hindi lang mabless ka, kundi mangyari ang lahat ng dapat mangyari. Na yung dapat mag-preach, makapag-focus siya na nagpi-preach. Tapos ikaw naman, gawin mo yung pwede mo ring gawin. Kailangan may ma-turn over sa'yo na responsibility. At ang maganda nun, hindi sobrang tagal yung, naka 1 year, 2 years ka na in the church. On the second, on the third year, yun dapat may nalilipat na sa'yo na responsibility kung may pagkatawag ka sa pag-lead. Now, not everybody will lead, but we need more leaders. And there are some of us here that probably are struggling even with that thought. Ako na ba yung leader? Ako na ba dapat yung maging leader? At saka kahit anong takbo mo at kahit anong ayaw mo, ang nagiging maliwanag na nakikita sa buong pangyayari, ikaw na yun. Isa ka na dun na dapat talagang maging leader at maging responsible. And when you do this, bukod sa mabibless ka, napakalaking bagay nun na tumatayo yung mga dapat mag-lead nang magpatuloy ang gawain ng Panginoon. We are all part of a chain of believers na mga nauna sa atin, na yung iba wala na nga rin here. Pero yung chain na yon, tuloy-tuloy yon. Mula sa kanila, sa'yo, and then later sa'yo, papasa mo rin yan sa iba. Sabi nga sa Biblia, in 2 Timothy chapter 2, verse 2, wala dyan sa ating slide. The things you've heard me say in the presence of many witnesses and trust reliable people will also be qualified to teach others. We are part of that chain. And some of you are listening today, even here in this live preaching or even later as a video message. Hindi aksidenteng napakinggan mo to. Kasi ito na yung ginagamit ng Lord na paraan para tawagin ka na mag-lead.
Because also, the church is a movement of church planters. Napunta tayo sa isang born-again Christian church tulad nito. Pwede nga sa umpisa para lang may ma-attendan ka. Pwedeng dahil may problema ka. Pwedeng dahil naimbitahan ka. Pero sa iyong patuloy na pag-attend at paglalim sa Panginoon, sa pagkakaintindi ko ano church, you get to realize, but we are a movement of church planters. Lalo na yung mga nandito sa ibang bansa, sa Middle East, kung saan talaga namang palipat-lipat ng iba't ibang mga bansa. Mayroong mga dating taga-UAE na lipat sa Qatar. May dating mga taga-Qatar na lipat sa Saudi Arabia. May dating mga nasa Saudi Arabia na lipat sa Kuwait, na lipat sa Bahrain, na lipat sa Oman. Tapos nung nalipot na niya lahat, Iran naman. Matry ko nga yan. Diba? O kung san-san pa nga. Canada, America, UK, Australia, New Zealand, and a host of others, kahit pa Pilipinas kung ikay mag-for good. Pero ikay napunta sa isang church na katulad na to, narinig mo yung gospel dito, na-disciple ka dito, nag-serve ka dito, naging leader ka dito, san man yung next destination mo, magamit ka ng Lord to plant a church. Some people would say, but I will just look for another church. And I respect that. But I would always challenge Christians, especially those who are OFWs, but dream and pray that wherever your next destination is, be it in another country or even the Philippines, in your hometown or province, you'll not just go back to just attend church again. But you will be used by the Lord. Whether ikaw yung mismong magpa-plant ng church or susuporta ka sa pagpa-plant ng church. Because that is what we should be doing. Lalong-lalo na hinahamon ko yung matagal ng Christian. Iba nga nagsasabi, gaano katagal na? Since birth. Grabe na yung since birth na yan. Dapat dahil sa'yo, nakakapag-plant ng maraming church. And nothing is impossible with God. Tumingin ka sa salamin, at nung nakita mo mukha mo, at sinasabing, ito, magpa-plant ng church? Oo! Kasi ganun ang pag-ibig ng Lord. Ang pag-ibig mo sa akin na ako ay tanggapin. Di ko sukat akalain na ako'y patawarin. Pag-ibig mo sa akin na ako ay malin. Buong puso at damdamin, ikaw ay purihin. Diba? Palakpakan natin si Lord. Nakapag-preach na ako, nakapag-promote pa ako ng kanta. You hit two birds with one stone. Bumili kayo ng CD pag lumabas. Pakinggan nyo sa Spotify. Pero ganon. San ka nadadali ng Lord ng next? Wala nang atrasan to. Wala na ibang patutunguhan nito. Magpapagamit ako sa Lord to plant churches. Sabi sa atin sa Hebrews chapter 10, 24 to 25, and let us consider how we may spur one another on toward love and good deeds. Not giving up meeting together as some are in the habit of doing, but encouraging one another, and all the more as you see the day approaching. Na dahil ikaw mismo, personal experience mo sa pag-attend ng church. Na naging member ka ng church na katulad nito. Naging napakagandang experience ito para sa iyo. Ikaw mismo, satisfied customer. Diba? Sa iba't ibang mga kumpanya na may mga produkto, napapabilib ka, naniniwala ka sa kakilala mo na nagpapatotoong masarap talaga. Effective talaga. Nung ginamit ko, umokay. At kung kilala mo siya, nakukumbinsi ka. Kasi naranasan niya. Hindi ka niya linoloko, totoo. So the same thing with us who are born-again Christians, and you became part of a born-again Christian church like this. Yes, hindi siya perfect. And yes, don't compare it with other churches. But there are people who are here and have been here for a long time and have not left. Continues to stay and worship and disciple and serve and lead. Kasi sila mismo nagpapatotoo. I thank the Lord. God brought me to this church. At nung ako'y OFW sa Qatar, ginamit ng Lord yung church na to para maging mas makabuluhan ang aking buhay.
di sana maraming ganun ang maging kwento. Kaya ikaw na bit-bit yun. San ka mandali ng Panginoon? Gamitin mo ko, Lord, to plant churches. Dahil sabi nga sa Mark 16:15, He said to them, go into all the world and preach the gospel to all creation. How many people are inside this gathering today? How many people will be watching this as a video message later on? Just imagine, kung kalahati man lang sa atin na naririto, isa puso mo, dibdibin mo yung mensahe na ito. Na kung may next destination ka, ang kasunod, hindi lang bagong trabaho, hindi lang another chapter of your life, pero isang bagong simbahan na maitatayo. Dahil minsan kang nagsabi, yes, Lord, use me. Yes, Lord, gamitin mo ko to plant your church. Kindly say that to yourself. Gamitin mo ko, Lord. Sabihin mo sa sarili mo yun, gamitin mo ko, Lord. At sabihin nyo rin sa inyong mga katabi, pwede ka. Yan. Sabihin nyo sa mga katabi nyo yan, pwede ka. Before we end our message today with our conclusion and challenge, again, I'd like to thank this church for always welcoming me and giving me this privilege to preach and to serve. Binala ko nga, sabi ko, iiksian ko lang yung message ngayon. Kaso, 6 na buwan akong wala, kaya pang-6 na buwan na po yung message na iyan. Pang-6 na buwan yung message na yan. But I pray that you were blessed with our sharing today and that there will be a challenge for us. Make this your prayer for today. Help me, Lord, to become an active member of your church. Can you bring out your cell phones? Tapos makikita niyo yung mga slides sa iba't iba nating mga screens. Can you zoom it? Take a picture of it? And then later on, i-post ninyo sa inyong mga social media platforms. Maganda yun na yung mga ganyan ina-announce natin. Kasi nalalaman ng iba, yan ka na. Yan ang prayer mo. Bring out your phones. I-zoom ninyo. Take a picture of this slide. Repeat after me and say these words. Help me, Lord, to become an active member of your church. Can you say it again? Help me, Lord, to become an active member of your church. Can you say it again? Help me, Lord, to become an active member of your church. Manalangin po tayo sa Lord. Let us bow our heads. Let us close our eyes. And after this prayer, minsan pa po natin aawitin yung kantang pag-ibig. Let us bow our heads, let us close our eyes and pray. Father in heaven, we thank you for today. We thank you, Lord, for the blessing na nagkasama-sama po kami muli sa pagtitipon na ito, sa worship service na ito. Salamat sa mga napakagandang paalala na kung ano ba ang born-again Christian Church. Salamat at dinala mo kami sa church na ito. Salamat, dinala mo kami sa mga churches po namin. At dalangin po namin na yung mga churches namin maging biblical, healthy, and growing churches na tinutupad yung gusto mong ginagawa ng mga Christian churches. And yes, help us to become an active member of your church. Habang lahat po ay nakapikit at nakayuko, nais ko pong ipanalangin ang bawat isang naririto. Ang iba't iba nating mga prayer request, ang kanya-kanya po nating mga trials, testings, and challenges in life, at mga hinihiling sa Panginoon. Gamitin po natin ang pagkakataon na ito na ipag-pray silang lahat sa Panginoon. Kindly lift your hands to the Lord. Pakitaas niyo po ang inyong dalawang kamay. At kasama ng pagtaas ng inyong dalawang kamay ay ating panalangin together in believing in the miracles of our God. Father in heaven, you see the hands of your people raised, and their prayer requests, and their needs, and the things that they hold so dear in their hearts. We lay it at your feet. Salamat, Panginoon, sa pagkakataong naka-worship na kami, nakapakinig na kami na iyong salita, nakapag-fellowship, nakapag-pray pa. At alam namin, dinidinig mo ang aming mga pinagdarasal. At lahat ng ito, Panginoon, sinusurrender namin sa inyo. Salamat sa katotohanan that nothing is impossible with God. And that you hear our prayers. And you are the God of signs, wonders, healings, and miracles. And so even today,
even tonight, bless your people. As we surrender all of these things to you and trust in you, panatag kami, Panginoon, na kami ay nakasandal sa iyo. Sa iyong pag-ibig, sa iyong mga salita, sa iyong pagmamahal. Salamat at minahal niyo po kami. Salamat at minamahal niyo po kami. Nawa maging sa araw na to, matuto kaming patuloy ding magmahal sa inyo. Habang nakataas po ang inyong mga kamay, kindly repeat after me and say these words, Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I receive. Kindly say it again. Yes, Lord, I believe. Yes, Lord, I receive. Palakpakan po natin ang Panginoon. I'll be asking once again na i-play yung song na Pag-ibig. Pero bago i-play yon, nais ko hilingin na kayo tumayo. And as we stand to our feet, and the lyrics will be flashed on the screen. No? Paki-flash lang natin yung lyrics on the screen. Make this your song to the Lord. Lifting your hands and lifting your hearts unto God and receive from the Lord once again yung kanyang pagmamahal para sa atin. Sabihin nyo nga yan, thank you, Lord. Love mo ko. Thank you, Lord, for your love. Thank you, Lord, for your love. Palakpakan natin ang Panginoon. Pinakamalakas sa palakpak na pwede natin ibigay sa Kanya. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Let's sing this song together. Pag-ibig mo sa akin, na ako ay tanggapin. Di ko sukat akalain na ako'y patawarin. Pag-ibig mo sa akin, na ako ay mahalin. Buong puso at damdamin, ikaw ay purihin. Pag-ibig mo sa akin, na ako ay tanggapin. Di ko sukat akalain na ako'y patawarin. Pag-ibig mo sa akin, na ako ay mahalin. Buong puso at damdamin, ikaw ay purihin. Pag-ibig mo sa akin, na ako ay tanggapin. Di ko sukat akalain na ako'y patawarin. Pag-ibig mo sa akin, na ako ay mahalin. Buong puso at damdamin, ikaw ay purihin. Ng aking awitin. Come and lift your hands and say, ng aking awitin. Ng aking awitin. Palakpakan natin ang Panginoon. The best clap offering that we could give to Jesus today. Bago po kayo umupo, pakisabi niyo sa inyong mga katabi, mahal tayo ng Panginoon. At
Kung pwede nyo namang yakapin yan, yakapin nyo rin at sabihin yung love na love tayo ni Lord. Yung nasa likod, nasa kanan, yakapin ninyo, sabihin niyo yan, love tayo ng Panginoon. Love tayo ni Lord. Amen. Amen. Maaari po tayo makaupo.